Amen. Salamat po, choir. At nais po nating i-welcome si Gia sa choir. Amen. Salamat sa buhay ng batang ito na gustong ipagamit ang kanyang buhay sa larangan ng pag-awit sa Panginoon. Salamat din sa mga magulang nito na siyang nag-train. Talagang nung camp, pinabayaan yung bata na maging independent. Kaya salamat po sa mga bagong miyembro ng choir, bagong bautismo. I praise sa Panginoon na kumuha kayo ng ministry dito sa church. Dahil yan ang magpapalago sa inyo, yan din ang magiging protection nyo sa mga makamundong impluensya. Kasi ganito yan eh. Kapag nasa ministry ka, tumatayo ka dito, kumakanta ka dito, titinuan mo ang buhay mo eh. Kasi hindi ka magiging effective at magiging powerful tool ng Panginoon kung hindi matino buhay natin. Kaya nakakatulong ang ministry para tayo umiwas sa mga kasalanan, sa tukso, sa impluensya ng sanlibutan, at the same time, yung kalaguan nating spiritual. Amen? Naranasan nyo ba yun nung tatayo kayo dito na alam nyo meron kayong kasalanang ginawa? Feeling nyo hindi kayo deserve na tumayo eh. Hindi ganun eh. Kaya kapag naranasan nyo yun, naranasan natin yun, hindi na natin uulitin eh. Nakuha nyo po ba ibig sabihin? Kaya malaking tulong, after ka na mabaptize, may mga ino-offer ditong ministry, paglilingkod sa Diyos, pila pa natin, gawin natin, at maging part tayo ng ministry. Malaking tulong yon sa paglago po natin bilang Kristiyano. Yun bang nahahamon ng iba dahil sa buhay mo? Na-inspire yung iba dahil sa buhay mo? Na-encourage ang iba dahil sa buhay mo? May mga nababagong buhay dahil gusto nilang i-imitate yung buhay mo. Kasi yung buhay mo ay in-imitate ng buhay mo, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Salamat sa Panginoon. Tama po ang ating propesiya na kapag tayo magsisiling, lalamig ang panahon. Tama, lumamig, 3 pa lang yung nailatag dyan, malamig na. Di lalo kung nalatagan lahat ito. Para siguro tayo naka-aircon na. Kaya right decision yung ginawa nating desisyon. Amen? Mamaya po, meron po uling iikot na magic papel at ang nakalagay doon, ceiling project, mga willing magpamerienda ng 3:00. Okay po ba yon? Tingin ko naman na okay yung gumagawa. Kaya atin po silang baback-upan nang sa gayon na hindi mga biskwit yung mga kinakain nila dito. Okay po, kung ready na po ang lahat, tayo po ay mag-aaral. Pero bago tayo mag-aaral, nakatanggap na po ako ng invitation para sa Parents' Day. Okay, kaya andito po, nakalagay dito ay save the date. Di ba? Pagka naman nakalimutan pa natin ito sayang naman yung raffle na refrigerator, yung mga oven toaster, kaya wag niyo pong ma-miss yung ating pong Parents' Day. Okay. Dahil po, mahirap pong tanggalin itong scaffolding, gagawa na lang natin yan ng paraan. Kasi alam ko, merong dito, entrades Lalagyan na lang namin ng hagdan na paganon at saka pababa. Okay po ba yun? Okay po, tayo po yung mag-aral na. Mukhang di naman kayo nakaka-relate sa joke ko Okay, tayo tayong lahat. Amen! Are you happy this morning? Ang ating pong pag-uusapan, David from shepherding to anointing. Sino ang mag-aakala na nagpapasto lang si David ng tupa, meron palang matinding surprise sa kanya ang Panginoon na siya pala ay i-anoint bilang hari ng bansang Israel. Na kung saan ang bansang Israel talaga naman ang piniling bansa ng Diyos, espesyal na bansa sa harapan ng Diyos. Tapos ikaw na nagpapasto lang, biglang ikaw ang magiging hari
ng chosen nation. Ang puntos dito mga kapatid, kung ano man ang ginagawa mo ngayon, na sa tingin mo ay parang yung trabaho mo ay hindi ka naman masyadong kumikita ng malaki, sakto lang, 30,000 a day. Huwag ka mag-self-pity. Huwag ka ma-discourage. Dahil nagsisimula ang malaking pagpapala pag naging tapat tayo sa maliit. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli niyo po kaming gisingin, kausapin, at maunawaan at maintindihan namin ang bawat karakter sa Biblia. Hindi nila akalain, Panginoon, na sila ay masusulat sa banal niyong aklat. At ngayon, binubuhay namin sa aming kaisipan, sa aming puso, ang mga pangyayari noon para mapulutan namin, Panginoon, ng aral. Maging gabay namin sa pang-araw-araw naming buhay, maging tanglaw sa daan ng aming lalakbayin, makita namin yung magandang direksyon na nahak nila, na pwede rin naman namin, Panginoong, tahakin. Salamat dahil meron ng mga halimbawa. Pwede na namin, Panginoon, i-eliminate yung mga pagkakamali nila at pwede naman namin, Panginoong, ituloy yung mabubuti nilang ginawa na kalugod-lugod sa inyong banal na harapan. Wala pong sikreto ngayon sa umagang ito sa aming puso. Batid nyo ang laman ng puso namin. Alam nyo yung kasalanan ng aming ginawa. Nais po naming magpalinis, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Linisin nyo kami dito. Ang banal na Espiritu ang siyang mangusap. Mag-empower sa inyong lingkod. Gamitin nyo lamang na mouthpiece ng inyong makapangyarihang salita. Sa amin na nakikinig, dalangin namin, Panginoon, ang inyong pong presensya. Ipaunawa niyo, Panginoon, sa amin ang lalim ng inyong salita. At kami ay walang magagawa kung kami ay hiwalay sa inyo. Tulungan niyo kami, Panginoon. Gabayan niyo kami, Panginoon. Bigyan niyo kami ng pangunawang nagmumula po sa inyo. Salamat ng marami, Ama. Ito'y panalangin namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Upo na po tayong lahat. Yung mga puntos natin, puro letter N naman yung huli. Kasi nung nakaraan, puro Y. Puro N naman. Okay. Mabilis lang ito. Point number 1 kagad tayo. Po. Ang ating pag-uusapan, mga kapatid, yung nasa 1 Samuel chapter 16. Medyo tututukan natin yung verse number 1. Medyo doon, maraming mga puntos doon. Medyo tutok lang tayo ng konti doon sa verse number 1. Kumbaga, Brother Jaime, hihimay-himayin muna natin. Okay. Ito po yung first point. Our first point is expiration. Ang expiration na salita, saan natin madalas ito nakikita? Sa pagkain, sa gamot, saan pa? Sa tubig, kuminsan. Sa load. Ayan, sa load. Tama. Oo, sa load. Tama yon. Sa voucher ng Lazada at saka ng Shopee. May mga expiration yan. No? Darating na yung 6-6. Kaya lang, buti na wala pang isang 6. Ano, magsisale na naman. Pero yung mga yan, merong expiration yan. Ano? Ang tawag doon, marketing strategy ba tawag doon? Kaya meron silang mga expiration para ikaw bumili na agad. Bibili ka kahit hindi mo kailangan kasi inahabol mo yung expiration. Sa buhay na ito, may expiration. Naiintindihan natin yung salitang expiration. Hindi natin kakainin yung tinapay kapag expired na. Hindi natin iinumin yung gamot kapag expired na. At hindi na tayo makakapag-online, makakapag-data kapag ang load natin expired na. Ngayon po, atin pong ihahambing yung salitang ito sa kasalukuyang nangyayari sa buhay natin. Okay, let's read. 1 Samuel
chapter 16, verse number 1. Ito po yung sinasabi ng Panginoon kay Samuel. Ang palayaw po ni Samuel is Samsam. Amen? Sabi ng Panginoon kay Samsam, kay Samuel, ito ang sabi niya, how long? Di ba tinatanong niya si Samuel? Sabi ng Panginoon kay Samsam o kay Samuel, Samsam, how long wilt thou mourn for Saul? Hanggang kailan ka iiyak? Hanggang kailan ka ngangawa? Hanggang kailan ka madi-disappoint? Hanggang kailan ka madi-discourage? Ano ba yan? Buong buhay ba gusto mo ngumangal-ngal na lang? What I'm trying to say, mga kapatid, kay buti ng Diyos, dahil ayaw ng Diyos, yung hindi mabuting pakiramdam ay nananatili at pumupugad sa puso't isipan natin. Gusto ng Diyos, yung hindi mabuting pakiramdam, mayroong expiration. Amen? Are you discouraged this morning? Offended ka ba? Nasaktan ka ba? Iminarites ba ang mga kamalian mo? At nagdulot ng sakit ng iyong damdamin? Ang tanong ng Panginoon, how long? Tanungin mo nga katabi mo, how long? Hanggang kailan mo papasanin yan? Hanggang kailan mo dadamdamin yan? Hanggang kailan yung bigat na nararamdaman mo? Gusto mo ba buong buhay? God is good. Kapatid, kung ikaw'y nasaktan, kung ikaw ay na-discourage, kung ikaw'y na-offend, kapatid, listen carefully. Lagyan mo ng due date. Sabihin nyo nga po, due date. Or expiration date. Talaga, napakabait ng Panginoon, Ayaw ng Panginoon yung buhay natin mabigat. Ayaw ng Panginoon ang buhay natin puro na lang sakit yung nasa loob. Kino-question ng Panginoon ngayon yung buhay natin. Kung may nararamdaman ka, may dinadamdam ka na mga sakit, kapaitan, ano man yan, na negative sa puso't sa isipan mo, ang tanong ng Panginoon, how long? Hanggang kailan mo bibit-bitin yan? Samuel, Samsam, hanggang kailan mo bibit-bitin yan? Amen? Kaya ang maging Kristiyano ay masayang tunay. There is joy in serving Jesus. Why? Ayaw ng Panginoon na tayo manatili sa pangit na pakiramdam. Di ba yung iyak ng iyak, di maganda yan Mabigat yan Mabigat yan. Kaya kung meron man tayo, mga kapatid, na bigat, ilang buwan na ba yan? Ilang taon na ba yan? Ilang linggo na ba yan? Ilang mansary na ba yan? Ilang anniversary na yan? Ilang dekada na ba yan? Na hanggang ngayon yung galit natin, dekada na ang lumipas, bit-bit pa rin natin. Na tuwing makikita natin yung taong yan, sumasama loob natin. Na tuwing maaalala natin yung nangyari sa buhay natin, sumasama loob natin. Ang tanong, how long? Ikaw ang kawawa. Ikaw ang tatanda. Ikaw ang magkakasakit. Ikaw ang hindi makakatulog. Ikaw ang hindi makakakain. Ikaw yung hindi makakatingin ng mata sa mata. Ikaw yung iwas ng iwas.
Ang tanong, how long? Sino sa inyo may kamag-anak kayo, hindi nyo mapuntahan? Sino sa inyo may kapatid hanggang ngayon, hindi kayo bati? Magbati na kayo, amen? Di kita bati, nye. Bata lang po yun, amen? Ilan sa atin dito hanggang ngayon may sama tayo ng loob sa ating magulang? How long? Huwag natin patagalin kasi parurusahan tayo ng hindi magandang pakiramdam. Parusa yan. Kaya kay buti ng Diyos, tinanong si Samuel, Samuel, ayoko nag-stay ka dyan. Dapat may expiration. Dapat tinitigil mo na yan. Tama po. How long? Kasi kaya natin to dinidiscuss kasi nandito mamaya yung kay David eh. Kaya lang may introduction na ganito eh. Amen? At mapapansin natin sa buhay ni David, hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. Kaya nga po yung pinag-uusapan natin, from shepherding to anointing. How long? Again, pakisabi po sa inyong katabi, how long? Hanggang kailan ka magdudusa? Kung wala naman, di okay. Pero kapag na-encounter mo ito, alalahanin mo yung preaching na ito. O sabi ng Panginoon, wag ko nang pinapatagal. Amen? Bibitawan ko kagad dito. Mabigat ito sa kalooban. Hindi ako makatulog dito. Hindi ko siya makausap. Iniiwasan ko siya. How long? Kapitbahay nyo, how long? Baka pag nagbati kayo niyan, sumama na dito sa church. Nakabistida agad, hindi na natin problema. Amen? How long? Dapat ang mga sama ng pakiramdam, sama ng loob, may expiration. Dapat sinasabi mo, 2 araw na to, dapat in a 3rd day, expired na to. Ang due date ng sama ng loob ko, hanggang 2 araw lang. O kaya naman, hindi lulubugan ng araw. Dapat may ganun tayo, amen? Dapat pinaplano natin ito kasi mangyayari sa atin sa buhay natin ito. Yung katabi mo na yan, i-open ka niyan. Yung katabi mo na yan, sasaktan ka niyan. Yung uutangan ka niyan, tapos hindi ka babayaran. Pwedeng mangyari yan. Dapat handa tayo, amen? Na ano po? Due date, amen? Yung bang ang sama-sama ng loob mo, hindi ka makakain, hindi ka makatulog, samantalang yung taong nakagawa sa iyo ng ganon, abay kumakain, nakaganon pa, oh. Kataas pa dun sa may ano. E di ikaw lugi, busog siya, ikaw gutom. Puyat ka, siya naman, humihilik pa. Ayusin po ang ating sarili. How long? Are you with me? Alam nyo, kaya ginanito ng Diyos, pansinin niyo ito, Brother Jaime, chapter 16 to, di ba? Going back chapter 15, ngumangal-ngal na si Samsam, si Samuel. Going back to chapter 15. Kaya kinumpronta na ng Diyos eh. Masyado nang umahama yung drabang bukid ni Samuel eh. Kinumpronta ng Panginoon sa chapter 16. Kasi chapter 15 pa lang, ayan na, verse 35, sabing ganoon, and Samuel came no more to see Saul until the day of his death. Nevertheless, Samuel what? Mourned for Saul. Nangihinayang siya. Sabi yan, nanghihinayang. Ganun eh. Kasi, inanoint niya ito eh. Tapos, ang ganda-ganda ng simula ni King Saul, abay ng bandang huli, pasaway na. Disobedient na sa Diyos. Kaya nanghihinayang si Samuel. Sabing ganoon, Samuel mourned for Saul. And the Lord repented that he had made Saul king over Israel. Listen carefully. Ang kalungkutan, pagdadalamhati, panghihinayang, pag-iyak, dapat may expiration. Lagyan ng due date. Sabihin nyo nga po, due date.
Maraming pwedeng magpalungkot at magpasakit sa ating buhay. Marami yan. Available yan sa lahat ng suking tindahan. Amen? Available yan. Yung mapanakit na tao, mapanakit na salita, available yan sa lahat ng suking tindahan. Amen? Una, may pagtingin ka sa kanya, pero may iba siyang tinititigan. Sakit nito. Amen? Are you with me? Kapag nadali tayo sa ganitong sakit, tanong, how long? Alam niyo, meron ako napainggan, paano mo raw malalaman na may gusto sa iyo yung tao? Gusto niyo malaman? Gusto niyo malaman? O next Sunday na lang? Paano mo malalaman na may gusto sa iyo yung tao? Yung bang gusto kong pirisin? Hindi. Kapag daw yung tao yung, wag na nga. Gusto niyo ba talagang malaman? Say amen. Next week na lang. Para mo raw malaman na may gusto sa iyo yung tao, yung bang tingin ng tingin sa iyo. Kasi kinikilatis ka, di ba? Nag-toothbrush kaya ito. Sabi mo ganoon, nagkita kayo ng Wednesday, di ba? Yeah. Tingin ng tingin sa iyo ganoon. Uy, alam ko ulam mo kanina. Ano yun? Malunggay. Ay, mali ka. Monday pa naming ulam yun. O, joke yun. Di kayo natawa. Nagkita ng Wednesday. Monday pa para ulam yun. Big sabihin ko toothbrush. Okay. Ngayon lang nakarelate. Ay talaga, no? Naantok na ba kayo? Linaw-linaw na mga punchline ko eh. Okay. Di ba totoo itong sinasabi ko? Mapanakit ko minsan, yung gusto mo siya, pero hindi ka namang gusto. Di ba masakit ito? Reality ito eh. Are you with me? Ako naranasan ko na din ito eh. Kaya alam ko yung sinasabi ko eh. Amen? Nung araw yun. Kaya itong mensahe ko, relate na relate din ako. Amen? Akala nyo pang sa inyo lang eh. Okay. Nag-expect ka pero iba ang reality. Parang Lazada lang yan. Nag-expect ka pero iba yung reality. In times of need, hindi ka tinulungan. Pero ang expectation mo, tutulungan kayo eh. Pero nung ikaw na ay nadako na sa buhay na kailangan mo ng tulong, abay hindi ka na sinisin sa mga chat mo. Good morning ka lang naman. Na alam niya na ikaw ngayon ay may matinding pangangailangan. Di ba masakit yun? Iba yung reality sa expectation, masakit yun. Ang ganda-ganda ng sapatos pagdating sa'yo, di ba? Masakit pala sa paa. Ito pa, isang masakit. Hindi mo nakuha yung kurso na gusto mo. Lalo ngayon, graduation, mag-aaral na sa mga kurso-kurso. Hindi mo nakuha yung kurso na gusto mo dahil kulang ang pera nyo. Di ba, sakit yan? May pangarap ka. Gusto mo yung kursong ito. Kaya lang hindi ka maka-enroll kasi kulang yung pambayad nyo. Di ba? Nagtatanong ka ngayon, bakit ba ako ipinanganak sa pamilyang mahirap? Lord, bakit ganoon? Kung naging mayaman lang kami, hindi sana ganito ang aming buhay. Kung naging nanay ko lang sana si Mayora Guo. Amen? Sagot sana lahat ng problema ko. Another thing, siniraan ka. Pinatsyudahan ka sa Facebook. Di ba masasakit ito? At marami pang pwedeng manakit sa atin. Church,
Pag nangyari yan, ang tanong ng Panginoon, how long? Amen? Ayaw ng Panginoon na magdusa ka. Ayaw ng Panginoon na mabuhay ka sa kalungkutan. Ayaw ng Panginoon na mabuhay ka sa mabigat na pakiramdam. Ayaw ng Panginoon na mabuhay ka sa discouragement at sa sakit na appendicitis. Ang gusto ng Panginoon, move on. Sabihin nyo nga po, move on. Ang ganda ng quotation, kaya lang hindi ko na nakuha yung pangalan ng gumawa nito. Sabing ganoon, when God closes the door, it's closed. Samuel, pag nireject ko na si King Saul bilang king, pag isinara ko na si King Saul, sara na yon. Kahit magngangal-ngal ka dyan, nakasara na yon. Kaya ang pwede mo lang gawin, expiration ng pagngal-ngal mo. Amen? Listen carefully mga kapatid. Diyan tayo lalong nasasaktan. Yung ipinipilit natin yung sarili natin na buksan yung pinto na isinara na talaga ng Diyos. Huwag natin pilitin. Lalo lang tayong masasaktan. Yung bang talagang mag-e-effort pa tayo, gagawin pa natin yung todo, diskarte natin. Kung talagang sarado na, di sara na. Huwag nang ipilit. At ang nakakatawa, listen carefully, kapag may isinara ang Diyos, may binubuksan ang Diyos. Alam niyo kung minsan, tapos na yung pangyayari, pero hindi ka patapos. Are you with me? Tapos na yung nasaktan, pero hanggang ngayon hindi ka pa rin tapos sa sakit. Ito pa, naapektuhan ka, pati yung mga kasama mo sa bahay. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, itigil mo na to, lagyan mo na expiration, lagyan mo ng due date. Huwag mo nang patagalin. Kasi hindi lang ikaw ang maaapektuhan, pati yung mga taong nakapaligid sa inyo. Alam niyo po ba ang posisyon ni Samuel? Propeta siya. Paano pagdating ng linggo, umiiyak pa rin siya, magpipris pa kaya ito? Discourage eh. Baka sabihin nito, Lester, ikaw na lang sa linggo. Junel, ikaw na lang sa linggo. Kyle, ikaw na lang sa linggo. Hindi ko kaya. Mabigat yung dinaramdam ko. Tuloy yung ministry na meron siya, hindi niya magampanan. Bakit po? Mabigat eh. At mahirap maglingkod kapag ano po, mabigat. How long? Again, church, tandaan natin ang katotohanan. Kapag isinara ng Diyos, huwag mo nang piliting buksan. Lalo ka lang masasaktan. Lalo lang bibigat ang iyong kalooban. Are you with me? Are you with me? Kung talagang hindi tayo gusto, hindi. May bubuksan naman ang Diyos na gugusto sa atin. Amen? Sa akin, may nagbukas, may gumusto sa akin. Ganun lang yun eh. Amen? At pinagtiyagaan niyo ugali ko. Amen? 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 Di ba kayo yung misis ko Ganun yun eh. Yung talagang bibigyan ka ng Panginoon ng partner na pagtsatsagaan tayo. Amen? Amen? Baka kaya hindi ibinigay yun. Baka hindi kayang pagtsagaan. Pambirang relationship, tsagaan na lang Ang tawag na endurance. Ang tindi Hindi pa na-enjoy po namin ang aming relationship. Kidding aside. Kidding aside. Amen. When God closes the door, it closes. Huwag mo nang buksan. Ito na po. Number 2. Rejection. Balik tayo sa verse 1. Sabi ko nga sa inyo, hihimay-himay natin. Ganito ang sinasabi. And the Lord said unto Samuel, how long wilt thou mourn for Saul? Nilagyan natin ng kulay-pula yung mga words. Seeing I have rejected him.
Nireject ko na yan. Kumbaga mga kapatid, ikinulose ko na yung libro niyan. Closed na. Rejected na. Hindi na yan ang hari ng bansang Israel. Rejected na yan sa paningin ko. Pero alam nyo, hindi pa naman totally nawala yung pagre-reign ni King Saul. Pero sa paningin ng Diyos, stop na. Wala ka na. Sa aking paningin, rejected ka na, wala ka na. Why? Kasi ganito ang Diyos na pupuno rin. Ang daming mga pagkakataon ni King Saul para ipakita niya dapat sumusunod siya. Pero marami ring pagkakataon na sinuway niya talaga ang Diyos, napuno ang Diyos. Kaya listen carefully, tandaan natin na isa pang katotohanan. Opo, gracious ang Diyos. Nagpapatawad ang Diyos. Mabiyaya ang Diyos. Kaya lang, may hangganan at napupuno rin ang Diyos. Ito mahirap, Sir Kyle. Kapag napuno na ang Diyos at sabihin ng Diyos, ala na, rejected ka na sa akin. Ito po ang nagpa-reject lalo kay King Saul. Balikan natin yung chapter 15, verse number 2. Here's the reason why the Lord rejected King Saul. Verse 2. Thus saith the Lord of hosts, I remember that which Amalek did to Israel. Sabi ng Panginoon, naaalala ko pa yung ginawa ng mga Amalekites sa aking chosen nation, sa bansang Israel. How he laid wait for him in the way when he came up from Egypt. Noong galing sa Egypt, inambus sila. Tinambangan. Biruin nyo, nakukuha niyo yung senaryo, mga alipin ito sa Egypt Tapos maglalakbay papunta sa promised land. Tapos mga sundalo ng Amaleks na mga well-trained, bigla silang inambus. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko makakalimutan yung ginawa ng mga Amalekites na yan sa aking mahal na bansa. Yung pang-aambus nila sa ginawa nila sa aking mahal na bansa, hindi ko yan kakalimutan at hindi ko yan nakakalimutan. Naaalala ko yan. Ngayon, ito ang utos ng Panginoon kay King Saul. Verse number 3, Now, go and smite Amalek, and utterly destroy all that they have. Alam nyo, ang instruction ng Panginoon, pag sinabi ng Panginoon na all, in-specify pa ng Panginoon, ang ganda ng pagkakahanay ng instruction ng Panginoon. Here's the instruction of the Lord. Nung sinabi ng Panginoon, destroy all that they have, in-specify pa, and spare them not. Wala kayong ititira. But slay both man, woman, infant, suckling. Sinimulan sa head of the family, sa nanay, sa mga babae, tapos sa mga baby, at sa mga nagpapa-suckling, nagpapadede. Ngayon po, concerning naman sa mga hayop, ito yung pagkakahanay ng Panginoon. Number 1, ox and sheep. Listen carefully. Ito po yung mga nagagatasan. Yung second part ng mga hayop, camel and ass. Ito po yung kanilang NMAX. Click. ADB. Transportation. Galing ano? Talagang God of order talaga yung Diyos natin Amen? Kaya sasagutin ko lang tanong ni Ate Genevieve. Ang talata at general principle, let all things be done decently and in order. Amen? Sa pananamit. Malinaw to. Di ba? Yung pinapakinabangan nila, yung gatas, maging yung mga hayop na ginagamit nila, means of transportation, lahat yun, tapat, dedo, lahat. Walang ititirang buhay. Ang linaw. Verse number 4, Sir Lester, alam mo ba sa verse 4, may katotohanan dito. Ito ang katotohanan dito. Basahin muna natin Ito katotohanan. Sasabihin ko katotohanan.
after the reading. Okay. And Saul gathered the people together and numbered them in Talaim, 200,000 footmen and 10,000 men of Judah. Dali kasi dalawang pangkat sila eh. Israel at saka Judah. Okay. How many? How many? $210,000. Pastor, ano ang truth dito? Ang truth dito ganito. Are you with me? Pag nag-utos ang Diyos, bibigyan ka ng ability para masunod. Are you with me? When the Lord tell us, give your tithes and offering, bibigyan ka rin ng Diyos ng ability para magkaroon ka nun. Ang problema natin, sa iba natin ginagamit yung ability na ibinibigay ng Diyos. Tama po ba? May ability tayo na pumunta sa church kahit umuulan. Kaya po ba? O kaya nga nakarating kayo eh. Pero ang problema ng iba, may ability siyang makapunta sa church, kaya yung ability, hindi niya ginagamit para sa Panginoon, para sa utos ng Diyos. Are you with me? Binigyan ka ng ability ng Diyos na kumanta. Pero sa iba mo ginagamit, puro ka 0, 3, 4, 10. Uno. Alam mo, Brother Jaime, pagdating sa hukuman ng Diyos, wala tayong ikakatwiran sa Diyos eh. Sabihin ng Panginoon, napakaraming ability dito, talagang kaya nilang tirahin ng mga Amalekites. 110,000, 210,000, napakarami nito. Kaya pagdating sa hukuman ng Diyos, wala tayong ikakatwiran. Sasabihin ng Diyos sa atin, anak, biniyayaan kita. Binigyan kita ng ability. Kaya lang anak, ang problema mo kung saan-saan mo ginamit yung ability na binigay ko sa iyo eh. Ito istorya, Sir Kyle. Grabe yung ability ng binigay ng Diyos kay Saul. Ang problema ni King Saul, kung saan-saan ginamit. O, basahin natin. Nasaan na yun? Verse number 9. Tignan niyo po ito. But Saul and the people spurred Agag and the best of the sheep and of the oxen. Ayan na. Kaya ano? Kaya nilang tumbahin eh. Kaya lang, hindi niya itinumba si Agag. Tapos yung mga best of the sheep, hindi rin nila pinatay. Yung best of the oxen, hindi rin nila pinatay. And of the fatlings and the lambs, hindi rin nila pinatay. And all that was good. Kayang sumunod. Pero yung ability na ibinigay ng Diyos, ginamit para paano? Sumuway. Listen carefully. Kung minsan may talinong bigay ang Diyos, kaya lang yung talinong bigay ng Diyos, ginagamit pa para kontrahin ang gawain ng Diyos. Ganun yung ni King Saul eh. Yung ability ibinigay ng Diyos sa kanya, abay itong si King Saul ginamit pa para kontrahin yung kalooban ng Diyos. Nasabi ng Diyos, patay lahat. Sabi ni King Saul, hindi patay lahat. Depende, Panginoon. Kapag maganda, mataba, buhay. Pero ang sabi ng Panginoon, lahat, walang ititira. Amen? And Samuel said, verse 22,
Hath the Lord has great delight in burnt offerings? Kasi ang katwiran niya, pang-offering yung magagandang pinili. Sabi lang, palusot. And sacrifices, as in obeying the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. King Saul, sabi ni Samuel sa kanya, ni-rebuke, King Saul, obedience is better than sacrifice. Mas mahalaga yung nakikinig ka kesa sa mga matatabang mga tupang yan. Amen? Mahalaga yung nakikinig. Amen? Mahalaga yung sumusunod sa harapan ng Panginoon. Verse 23. For rebellion is the sin of witchcraft. Disobedience, tinranslate pa ng Panginoon, rebellion yan. Yang mga rebellion na yan, kasalanan ng mga mangkukulam, and stubbornness is an iniquity and idolatry, because thou hast rejected the word of the Lord, He hath also rejected thee from being a king. Yun ang katumbas. Nireject mo ang salita ko, ngayon, tanggal ka sa pwesto bilang hari. Sir Jaime, may tanong ako. Meron ba silang pinatay? Meron, pag pangit, pinapatay nila. Sumunod sila nung pinatay nila yung mga pangit, sumunod sila. Pinatay nila lahat? Hindi. Yung maganda, may pagsunod na ginawa? Meron. Anong tawag sa pagsunod na yon? Partial obedience. Pero alam mo sa Diyos, walang ganun eh. Ang partial obedience is disobedience in God's sight. Are you with me? Kapag ang iyong tithes dito ay 8%, ano tawag doon? Partial. Ano tawag doon? Disobedience yun. Walang ano sa Panginoon na, pasalamat nga sila, nagbigay pa ako eh. Sabihin ng Panginoon, ako magpapasalamat pa sa'yo. Alam mo ba tingin ko dyan? Rebellion yan. Alam ba tingin ko dyan? Kasalanan ng mga mangkukulam yan. Kulang na nga lang, magsuot ka ng somblerong matulis na ganun eh. Tapos magdala ka ng kawan na malaki at saka sandok na ganun eh. Yan ang tingin ko sa'yo. Akala mo ba Harry Potter ang tingin ko sa'yo na may magic wand na ganun? Hindi. Ang tingin ko sa'yo, mahaba ilong. Are you with me? Kaya wag po nating ikinakatwiran at malalakas pa loob natin. Buti ka, nagbigay pa ako eh. Are you listening? Ito pa, buti nga umatin ako eh. Kahit ang dinatnan ko na lang preaching. Partial obedience is disobedience. Buti nga, nadatnan ko pa yung closing prayer eh. Pasalamat kayo, nakarating pa ako dito. Church, partial obedience is disobedience. Sabi mo sa asawa mo, timpla mo nga ako ng kape. Nilagyan ng kape, ginanon, inabot sa'yo. Walang mait na tubig, walang asukal. Mainis ka eh. Nakuha niyo po ba yung ibig sabihin ng Panginoon? Pag sinabi ng Panginoon, bigyan mo ako ng kape, lagay mo ng kape, asukal at saka mait na tubig. Yun ang obedience. Pero yung kape lang ang nilagay mo, hindi obedience yun eh. That is partial obedience. At hindi nakakalugod yun. Hindi nakakatuwa yun. Kaya sabi ng Panginoon, rebellion is the sin of witchcraft. Nireject mo ang aking salita. Ang linaw ng instruction ko, anak,
Ngayon, nire-reject kita sa iyong posisyon, hindi ka na magiging hari ng bansang Israel. Ito yung sinasabi natin, Sir Kyle, kapag nagsara ang Panginoon, may binubuksan ang Panginoon. Wag mo na ipagpilitan, wala na si King Saul, wala na. Wag mo na siyang i-enthrone, hindi mo kayang i-enthrone yan. Wag na kayong magbutuhan na second term, si King Saul uli. Wala nang ganun, wag mo na ipilit, wala nang second term. Tapos na ang Panginoon kay King Saul. Move on na, church, are you with me? Okay, eto po. Dahil wala nang hari ang bansang Israel, number 3, provision. Nagbukas uli ang Diyos ng pinto. Amen? Balik tayo sa chapter 16, verse number 1. As I said, hihimay-himayin natin ito. Ang ganda ng katotohanan uli na nasa verse. Basahin muna natin. And the Lord said unto Samuel, How long wilt thou mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill thine horn with oil. Move on. Dalin mo ang iyong sisidlan, punuin mo ng oil. And go. I will send thee to Jesse, the Bethlehemite, for I have. Pag sinabing I have, meron na ako. Provided me a king among his sons. Listen to this. Meron na o wala pa? Ayun. Ito po ang katotohanan dyan. Listen to this. Ang provision ng Diyos, nakaplano na. Kung maalala nyo yung talata sa Matthew, wag na kayong mag-alala kung ano kakainin nyo, kung ano dadamitin nyo, ano iinumin nyo, saan kayo titira. Huwag nyo nang alalahanin yan. Bakit anong katotohanan doon? Yung pangangailangan mo, nakaplano. Trust me, nakaplano. Paano may sakit yung mahal ko sa buhay? Paano ano gagastusin ito? Huwag ka na mag-aalala. Nakaplano na yan sa Diyos. Parang ayaw nyo pang maniwala Bigyan po kayo ng halimbawa para tayo maniwala. Listen carefully. Bago po magtagutom sa Cana, dinala na ng Diyos si Joseph sa Egypt. Wala pa yung problema, inihahanda na ng Diyos yung solusyon. God is good? God is good? Kung may problema ka ngayon, alam mo ba ang katotohanan at prinsipyo ng Diyos? Nakaplano na ang solusyon ng Diyos. Kaya ang sarap pagtiwalaan ng Diyos. Kaya hindi bagay sa mga Kristiyano na alalang-alala. Hindi bagay sa mga Kristiyano na puro aibag. Tapos yung aibag niya dito, parang bag-out bag sa sobrang dami. Parang go bag. Hindi bagay sa atin yun. Are you with me? Kung may problema ka ngayon ang sinasabi lang Panginoon, trust me. Nakaplano na yan. Bago pa dumating yung problema mo, yung solusyon, nandyan na. Kaya alam nyo, nung magkagutom na sa bansang Israel, governor na si Joseph. At ano ang sabi ni Joseph? Hindi kayo ang dahilan kaya ako nakaporma dito. Ang Diyos. Inihanda ako ng Diyos kasi alam ng Diyos, dadating yung panahon, magtatagutom, mangangailangan kayo ng bigas, ng dilata, ng 555 tuna, ng noodles, ng Lucky Me, and Lucky You. Alam ko yan. Mangangailangan kayo. Therefore, pinalano ko ang solusyon. Amen? Ang linaw ng principle, ano? For I have provided me a king. Sarado na yan. Bukas ito. Bukas ito.
Nung may kalaban si Samson, ikaw ba nag-preach doon, sir? Samson, inihanda na ng Panginoon ang jawbone. Bago harapin ni David si Goliath, inihanda na ng Panginoon yung husay ni David sa slingshot. Gaano kabigat ang problema mo? Nakahanda na ang provision ng Diyos. Amen? Kaya yung takot, yung pag-aalala, naku, paano yan? Nawala ng trabaho yung asawa ko, magka-college pa naman si Bunso. Trust God and His plan. Naku, paano yan? Nagtataasa na yung mga presyo ng mga per square meter ng mga lote. Paano yan? Wala pa kaming ipon. 30 million pa lang yung ipon namin. Paano yan? Amen? Buti sana nga kung ikaw ay inaanak ni Guo. I have provided me a king among his sons. Galing ng Diyos, Sir Lester. Take note for the word sons. Alam ng Panginoon, maraming anak eh. Alam ng Panginoon, si Jesse nag-family planning. Amen? Among his sons. Punta ka doon. At alam ng Panginoon kung saan nakatira. Punta ka sa Bethlehem. Bethlehemite yun. Punta ka doon. Punuin mo na yung oil. Mag-anoint ka doon. Andun. After magkasala ni Adan at ni Eva, Genesis 3:15, nag-provide kaagad ang Panginoon ng tagapagligtas. Promise na tagapagligtas. Hindi natin kailangan mag-alala ano kakainin, ano dadamitin, pambayad sa mga bills, pagkikisame, pagpapamerienda. Wag! Nakaplano na yan sa Diyos. Just trust God and His provision. Yung bang, naku, paano yan? 30 years old na ako. Magkaroon pa kaya ako ng partner in life? Kung kalooban ng Diyos yan, nakahanda na yan. Amen? Huwag mag-alala. Ganon kabuti ang Diyos natin. Hindi pa man dumarating ang problema, inihanda na ng Diyos. Bago likhain ng Diyos si Adan, inihanda muna ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ni Adan. Meaning to say, mga kapatid, hindi pa talaga dumadating yung problema mo, hindi pa talaga dumadating yung pangangailangan mo, nakahanda na yan sa Diyos. Kaya kung minsan nabubuisit na lang ang Diyos sa atin eh. Yung sobra nating pag-aalala. Kung minsan sobrang buisit ng Diyos sa atin, sige nga, diskartihan mo nga yan. Para kang walang tiwala sa akin. Sabi ko na nga nakaplano na yan, ikaw naman, ganyan ka pa ng ganyan. Huwag natin buisitin ng Diyos. Sabihin mo yan. Opo, nabubuisit din ng Diyos. Kaya sasabihin ng Panginoon sa atin, sige, magaling ka ba? Sige, hige ikaw nga, diskartehan mo nga yan. Nakaplano na yan eh. Amen. Kaya sabi ng Bible, yung mga nagtitiwala sa Panginoon, talagang nakakalipad ng malayo eh. Ibig sabihin, magaan ang buhay nila, nag-explore sila. Kasi hindi mabigat yung buhay nila eh. Nagpapabigat yung worry eh, yung fear. Nag-explore yung mga nagtitiwala sa Panginoon. Number 4, selection. Ito problema ni Samuel. Kasi nakalagay doon, kasi walang clue eh. Sabi ng Panginoon, punta ka doon, isa sa mga anak ni Jesse, yun ang i-anoint mo. Ang problema ni Samuel,
Hindi pinangalanan ng Panginoon kung sino sa mga anak ni Jesse. Panginoon, sino ba pipiliin ko dito? Ayan na. Pansin na natin mga kapatid, sa chapter 16, wala pa sa tamang wisyo si Samuel. Emotional pa. Di ba nakukuha niyo po ba yung senaryo? Wala pa siya sa tamang wisyo. Kaya nung pinapunta ng Panginoon doon sa Bethlehem, medyo may bigat pa. Tinatanong lang ng Panginoon, how long di ba? Kaya nung pupunta si Samuel doon sa bahay ni Jesse, I do believe, meron pang something sa puso ni Samuel. Ayan. Alam mo kapatid, kapag talaga hindi mo nilubayan yan, na i-unload na yung mga sama ng loob, etc., makaka-apekto yan kapatid sa decision making mo. Are you with me? Hindi ka solidong maigagabay ng Diyos pagka ganyan. Are you with me? Okay. Tignan po natin ang istorya. Another thing. And Samuel said, how can I go if Saul hear it? Paano kung gagawin ito? Na ako'y mag-a-anoint ng susunod na king. Paano kung malaman to ni King Saul? Papatayin ako. Ayun. Ayan na. Nakikita nyo, may bigat, may takot na. Wala sa wisyo. Diba? Nag-aalala. Sa nagsimula, Brother Jaime, yung hindi makamove on sa bigat na nararamdaman. Magkakapatid dyan. Yung mabigat nararamdaman, pwedeng umangkas ang takot dyan. And then, sabi ka, papatayin ako ni King Saul. And the Lord said, take ano tawag yan? Hyper with thee, yung kulay po lang baka. And say, I am come to sacrifice to the Lord. Dahil si Samuel ay hindi pa makamove on, kung ano-ano pa nakapatong sa kalooban, ang umiral sa kanya, ito po, human selection. Ayan. As I said mga kapatid, maaapektuhan ang mga major decision mo pag hindi tayo nag-move on. Tama po. Okay. Ito po ang selection na nangyari. Dahil flesh ang umiral. Damdamin ang umiral. And it came to pass, when they were come, that he looked on Eliab and said, hindi mo itong desisyon, surely the Lord's anointed is before him. Anong reason? Bakit sinabi ni Samuel na ito na ang i-anoint ko na bilang hari, si Eliab? Why? Here's the reason. Ito, human selection. But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance or on height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on what? On the heart. Amen? Kapag ganito talaga yung selection natin, driven by our emotion, by our flesh, nakita niya kasi na si Eliab, tall, dark, and handsome. Matipuno. Kaya sabi niya, sigurado, ito na. Meron po akong babanggitin inyo na katotohanan. Huwag po kayong pipili ng meron lang charm. Dapat may karakter. Brother Joel ang Sion, charm, dapat mayroong karakter. May charm ba itong si Eliab? Wow! Gwapo! Matipuno! Magandang lalaki! Alam nyo, going back sa pagpili kay King Saul. Dito na po sila nabokya sa qualification, sa selection nila kay King Saul. May comparison kamukha. Going back, 1 Samuel 10:23. Ano itsura ni King Saul? Ito po.
And they ran and fetched him tents, and when he stood among the people, he was what? Matangkad than any of the people, for his shoulders. Yan daw ang kaibahan ng mga lalaki malapad ang balikat. Pero ang kaibahan naman daw ng mga babae, malapad ang balakang dahil sa panganganak. Talagang lalaking lalaki. Talagang yung abs dito, 30. Ilang packs yan? 30 packs. Tapos matangkad. Talagang makikita mo among many people, matangkad. Continence. Human selection. Verse 24. And Samuel said to all the people, see him whom the Lord had chosen, that there is none like him among all the people. And all the people shouted and said, God save the king. Hindi na natuto si Samuel sa nakatingin lang sa panlabas na anyo. Kahit gaano kagwapo ngayon yan, kung pangit ang ugali niyan. Diba? Wala din yan. Are you with me? Yung bang may edad na, nagtatantrum ba tawag doon? Ano ba sa Tagalog ang tantrum? Tinotopak. Nag-aasal dragon. Ganun. Sabi ng Panginoon, Samuel, hindi ako nakatingin sa pormahan. Hindi ako nakatingin dyan. Kung paling banek tayo o hindi ako nakatingin dyan. Hindi ako nakatingin kung paid ba yung gupit or ano. Hindi ako nakatingin dyan. No? Hindi ako nakatingin kung naka-orange ba. Hindi ko titignan ko. Ang tinitignan ko, mas malalim. Yung hindi nyo nakikita, yung puso. Ang karakter ay mahalaga sa paningin ng Diyos. And then, the Bible tells us, dumaan yung 7 kapatid niya. Pero sabi ng Panginoon, hindi umikot ang Panginoon eh. Dumadaan yung katalikod lang siya. Hindi siya bumibirang ganun. Kasi hindi gusto ng Diyos eh. Punta tayo sa divine selection. What is divine selection? But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance. Maganda ba halera ng ngipin? Hindi yan ang tinitignan ko. Or on the height. Hindi ko tinitignan kung 6'2", 5'8", hindi. Of his stature. Because I have refused him. For the Lord seeth not as man seeth. For man looketh on the outward appearance, at maraming nadadaya nito. Dahil gwapo, dahil maganda. Amen? Nakapagdilagyan mo ng suklay na ganon, walang sabit. Amen? Talagang alaga ng, ano tawag diyan? Skin care. For man looketh not on outward appearance. I'm not saying mga kapatid, di kayo magpaganda, hindi kayo magpagwapo ha. What I'm trying to say mga kapatid, ang concentration ng pagtingin ng Diyos sa atin sa puso. At kung paanong sumusunod ang puso sa magdamit ng maayos. Nakuha niyo po? Hindi kontra yun, di ba? Okay. But the Lord looketh on the heart. Sa puso. 1 Samuel 16:10. And again, Jesse made 7 of his sons to pass before Samuel. And Samuel said unto Jesse, the Lord hath not chosen this. 7. Pero hindi pumalo ang Diyos para sabihin, I want you. Rejected silang 7. Ibig sabihin mga kapatid, yung 7 kapatid ni David, walang karakter. May charm lang pero walang karakter. Biruin nyo, pinababayaan yung kanilang kapatid
na nagsusuga ng tupa, tapos sila ang lalaki ng katawan, nasa bahay lang. May katamaran, JC? Kaya ayaw ng Diyos yung tamad eh. First Samuel 16:11, that is divine selection. And Samuel said unto Jesse, are here all the children, thy children? And he said, there remaineth yet the youngest. Alam niyo, pinag-aralan ko yung the word youngest. Ang another word nito is smallest. Mas maliit. Hindi katangkaran. And behold, he keepeth the sheep. And Samuel said unto Jesse, send and fetch him, for we will not sit down till he come hither. Walang uupo hanggang hindi dumandating yung smallest, yung youngest. Ito namang si Jesse, nakalimutan na, may anak pa pala kung hindi pa tinanong eh. Talagang itong si David, kung ating lilimiin, hindi masyadong attractive kay sa tatay nila. Hindi masyadong bet. Ay, pinag-alaga lang ng tupa rin sa wilderness eh. Sabi ko, ala ka na bang anak? Ayaw nga pala, may anak pa ako, yung maliit, doon, yung punggok. Nag-aalaga ng tupa. Sabi ni Samuel, walang uupo hanggang hindi yung dumadating. Huwag kayong uupo. Verse number 12, and he sent and brought him. Now he was ruddy, and with all of a beautiful countenance, and godly and goodly to look to. And the Lord said, arise, anoint him, for this is he. Sir Jaime, ganito. Yung lahi ni Jesse, mga gwapo talaga. Nakita niya yung consistent? Amen? Kahit medyo punggok si David, gwapo. Amen? Pero hindi naman yung kagwapuan ang tinignan ng Panginoon yung puso pa rin talaga eh. Sabi ng Panginoon, yung punggok na yan, yung smallest na yan, yung youngest na yan, yung batang yan, yaan ang iyong i-anoint dahil siya na. Doon umikot ang Panginoon. Kay nino po? Kay David. Verse number 13, then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren, and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. To Ramah. Ang pangalang David sa tatatang ito, please, pakinote nyo sa mga Bible nyo, pakimarkahan. Mahalaga ito. Ito ang kauna-unahang pagkakabanggit sa pangalan ni David. At ang huli, nasa Revelation 22. At binanggit ang pangalang David almost or less than 1,000 times sa Bible. Ano ibig sabihin natin dito? Kapag divine selection, tumatagal. Kapag kalooban ng Diyos, maraming magagawa sa gawain. Amen? Kaya mga kapatid, piliin natin sa araw-araw nating buhay yung kalooban ng Diyos. Hindi yung sarili nating gusto, but yung divine selection. Meron akong ginawa dito eh. Ang tapat, nagtatapat sa bukid, di ba? Ito pa napag-aralan ko dyan. Nung araw pala, kapag nag-aalaga ka ng tupa, trabaho lang yun ng mga alipin. Di ba?
Anak siya, pero baliwala kay David na kahit magparang alipin na lang siya sa ginagawa niya, walang problema. Are you with me? Ibig sabihin, mga kapatid, kahit small task yan sa paningin ng tao, kahit pa nga maliit sa tingin ng tao yung ginagawa mo, I encourage you, be faithful. Dahil lang tapat, may surprise na nakakagulat. Sino mag-i-imagine? Araw-araw si David nagsusuga. Tinitirador ang mga oso, ang mga leon para wag makain ng kanilang mga tupa. Matutulog doon sa gabi para bantayan ang kanilang tupa. Araw-araw ganun ang ginagawa ni David. Hindi niya inaakala isang araw sa buhay niya na tinitignan pa lang ng Diyos yung mga galawan niya araw-araw. Are you listening? Kapatid, araw-araw tinitignan ng Diyos yung galawan mo. Kung ipo-promote ka ba ng Diyos o hindi. Kung pipiliin ka ba ng Diyos o hindi. Kaya tandaan natin mga kapatid, araw-araw tinitignan yung galawan natin. Amen? Pag tayo nagpe-prayer meeting, tinitignan ng Diyos yung mga galawan natin. Are you with me? Kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, tinitignan ng Diyos yung galawan natin. Genuine ba yung ginagawa natin o hindi? In times of promotion, ang pipiliin ng Diyos yung tapat. Kayo ba'y naniniwala may panahon ng promotion? Meron yan. In times of promotion, in times of selection, ang pipiliin ng Diyos among many people, among many members of Berean Bible Baptist Church, ang pipiliin ng Diyos na ipopromote niya at siya magpopromote yung tapat na naglilingkod sa Kanya. Akala nyo yung gaganyan-ganyan lang tayo, hindi tayo sinusubaybayan ng Diyos yung mga galawan natin dito. Akala mo lang, yung maliit na pagtatapat mo dito kahit hindi nakikita ng tao, nakikita yan ng Diyos. Pagdating ng divine selection, yung tapat ang pipiliin ng Diyos. Hindi, Brother JC, yung maporma lang. Hindi. Yung tapat. Kahit pa nga linggo-linggo, ito ang baro mo. Pero tapat ka. Goods ka sa Panginoon. Kaya church, make sure that we are faithful and serious when we talk about serving the Lord. When we talk about trabaho, hindi makakaligtas kung may alumalya kang ginagawa sa trabaho mo, sa business. Hindi makakaligtas sa Diyos yan. Yung bang may hinukli ang noon, sobra ng 3 piso. Dahil tapat ka, ibinalik mo yung 3 piso. Nung tinuos mo, sabi mo, ay tama lang pala yung sukli, ako pala mali. Ganun ako eh. Akala ko sobra yun. Munti ko na ibalik eh. Ba nung tinubas ko, mahina ako sa mate. Nung tinuos ko, tama lang pala. Buti hindi ko sinuli. Church, kumusta ang galangan mo bilang Kristiyano? Pakitanong nga po yung katabi. Kumusta ang galawan mo bilang Kristiyano? Pakitang Diyos o pakitang tao? Church, be faithful, be serious sa task na meron tayo. Nakikita na tayo ng Diyos. Hindi totoo na natutulog ang Diyos. Ganun lang si David, pastol, panom sa sapa, still kapagos, ayaw ng mga tupa yun, kailangan still hahanap pa siya na di maagos na sapa. Sige, ganun. May lubo, kakainin tupa niya, titiradorin niya, ganun lang siya. Tapat lang siya sa ginagawa niya. Tama lang yung puso niya. Nung pala, ito ang Diyos. Monday, tinignan ng Diyos ng David. Naku, galing talaga nitong anak ko. Tuesday, tinignan. Kaya sabi niya kay Samuel, puntahan mo na yon. Nakapili. From shepherding to anointing. Amen? Ako lagi tagahugas ng plato. Ako lagi tagalaba, ako tagaluto. Huwag ka magreklamo. Maging tapat ka lang doon. Tinitignan ka ng Diyos.
Diyos, pag tama ang ginagawa mo, yung puso mo tama sa ginagawa mo, nakikita yan ng Diyos. In times of promotion, God will select you. God will select you. Listen carefully. Tanungin ko po kayo. Meron na ba dito na pinromote ang Diyos? Meron na. Yung sinabi kong promotion, naiba na yung buhay. Nag-level up na yung buhay. Naalala ko tuloy noon, kahit hindi imbitado sa handaan, pumupunta. Pero alam nyo, nagtapat sa Panginoon yung batang yon. Divine selection. Napaka-smooth ng pagpunta doon. Kahit nakayakap lang siya sa ng eroplano. Nilaglag doon sa UK. Church, gusto mo bang mapili ka ng Diyos sa promotion? Are you with me? Gusto mo bang mapili ka ng Diyos sa promotion ng Diyos? Be faithful. Pero kapatid, kapag yung kasama mo lang dito sa church naiiling sa'yo, may problema ka talaga. Eh di lalo na ang Diyos. Yung pag nakikita yung mga galawan mo dito, sabi ng mga tao, naku, sa tao nga hindi ka pumapasa. Eh di lalo na sa Diyos. Kahit mga kapatid, nakakalimutan ka, hindi ka masyadong mahalaga sa pamilya mo, okay lang yun. Kahit yung pamilya mo, ang tingin sa'yo, utusan, okay lang yun. Maging tapat ka sa ginagawa mo, tinitignan ka ng Diyos. You want promotion? You want divine promotion? Be faithful. From shepherding to anointing. Alam mo ito si David marami rin ginawang mali, pero siya yung man's after God's own heart. Malapit ang puso ni David sa Diyos. Tama ang puso ni David. Kaya grabe ang promotion na ginawa ng Diyos. Just imagine, JC, magkaanak ka ng David. 1,000 times nabanggit yung pangalan niya. Hanggang Revelation, nandun yung pangalan ni David. At sa lahi pa ni David, itinirace yung lahi ng Panginoon. Di ba, Sir Lester, God's promotion talaga to? At kapag God's promotion, mananatili yun, mai-enjoy mo talaga yun. Kapatid, dadating yon. Hintayin mo. Pero pag hinintay mo, dapat handa ka rin. Ihanda mo ngayon ang iyong sarili. Sabihin mo sa katabi mo, be faithful. Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, salamat sa inyong salita. Katotohanan. Kahit pala, Panginoon, yung paghuhugas ng plato, pagwawalis na walang dabog, walang reklamo, nakikita nyo yon. Yung mga paglilingkod na napipilitan, mga paglilingkod na pakitang tao, pero pag wala ng tao, lumalabas ang tunay na ugali at pagkatao. Nakikita nyo yan, Panginoon. Hindi namin kayo pwede payain. Kaya pag ibinagsak nyo na ang inyong promotion, hindi kami napapasama. Ang napopromote, yung nakita nyong nagtanyapat sa kabila ng mga dalama sa buhay, sa mga discouragement, sa mga bababang pagtingin ng mga nakapanakit na tao, sa mga binuli, nabuli, pero nagtapat, yun ang tinitignan yung aming puso. Kapatid, kumusta ka? Kumusta alawan mo bilang Kristiyano? Tinitignan ng Diyos. At pag dumating ang divine promotion,
I pray to the Lord, mapabilang tayo. Come on, you talk to God. You talk to God. From shepherding to anointing. From lower position or alipin to higher position. That is divine promotion. Yung nagsimula ng walang-wala, tanging tirador lang ang puhunan sa buhay. Pero yung tirador na yon, ang umukit sa kasaysayan to defeat Goliath para i-enthrone ng Diyos sa bansang Israel. Kapatid, yung istorya nila noon, istorya natin ngayon. Aral nila ngayon sa atin ito. Pwedeng mangyari ito, yung divine promotion. Pero ang tanong, are we ready sa promotion? If not, come on, you talk to God. Talk to God, Lord. Tulungan mo akong maging faithful. Tulungan niyo yung mga galawan ko maging tapat. Tulungan niyo, Panginoon, na kayo talaga ang priority. Hindi ang pakikisama. Hindi ang taong nakapaligid. Hindi pera. Hindi yung tamang puso sa inyong harap. Salamat sa mensahe. I-bless po ang aming mga panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.